Perdos. Hindi ko po alam yung nangyari na yun. Kung ano po ang kung sino po. Dahil tinawag lang po ako ng pinsan ko na siya rin din po, tinawag din siya dahil nakita ng mga kumpare niya na nakabulagta na yung anak ko sa gitna ng kalsada ng Perdos. Pero maraming nagsabi na mga nakasibigan daw po ang mga pulis na bumanat sa anak ko. Yung time po na yun, kasalukuyan din po may sakit ako. Linggo po yun, araw ng linggo. Pumunta po yung anak ko doon sa lugar ng pinsan ko sa Perdos na para magpaalam at nagsabi na, nakapasok na po ako ulit sa call center. Call center po talaga ang trabaho ng anak ko. At nung time na yun, nagsalita ang pinsan ko sa kanya, sige na, mabuti, at ipagpatuloy mo na yan kasi sayang ang katalinuhan mo. Sumagot din po yung anak ko na, opo po kasi naawa na ako kay nanay, tumatanda na at nagiging sakitin ka. Gusto ko pong magbayad ng lahat ng mga paghihirap niya sa akin. Ang huling salita ng anak ko na narinig ko sa kanya, Ma, sa ikalawang linggo ng October, sasahod ako. Bibili na tayo ng mga pamasko ng mga bata. Dahil siya lahat sumasagot sa mga pangailangan ng mga pamangkin niya. At ang isa pa niyang salita, Ma, hindi ka na mangangalakal. Hindi ka na maghahanap buhay. Ako na ang maghahanap buhay. Para sa atin, dahil matanda ka na, masakitin ka na. Sorry, Ma, sa lahat ng mga paghihirap mo sa akin. Pero hindi ko alam. Yun na pala ang huli. Nasalita mo narinig ko sa anak ko. Masakit bilang ina. Oo, sabihin mo natin, adik ang mga anak ko, ang anak namin. Ang mga pinatay nila. Wala silang karapatang pumatay ng tao. Wala silang karapatang kitlin ang buhay ng bawat isa sa mga mahal namin sa buhay. Dahil ang Panginoong Yesu Cristo lang ang nagbigay nito para sa ating lahat. Sana, alam naman nila na gano'n na ang gawain ng tao. Kinulong na lang nila o ipinagamot nila. Dahil may pagkakataon pa namang magbago ang bawat isa sa mga taong pinatay nila. At naging kawawa lang ang mga pamilyang naiwanan ng mga taong kanilang inutangan ng buhay. May mga anak, may mga magulang na dapat matulungan at tulad ko. Sino pa makakatulong ko sa buhay ko? Lalo ngayon, nag-iisa na lang ako. Isahin po akong byuda. Ako na lang po ang nag-ahanap buhay para sa amin ng aking mga apo. Sakitin pa po ako. Wala pong tumutulong sa akin kundi ang mga kapatid ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. May ganitong programang dumating sa amin. Ginamit ng Panginoon si Father Flavi upang bigyan kami ng tulong at makamtan namin ang aming karapatan. Hustisya ang aming hiling sa ginawa nilang pagkakamali, sa ginawa nilang pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Hindi kami sinungaling at hindi rin kami gumagawa ng kwento at hindi kami umaarte. Talagang nasa puso namin lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pagdurusa. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon at kay Father Flavi at sa lahat ng mga taong nagnanais tumulong sa amin. Sana, ang mga sinasabi nilang mga pagkakamali na sila ang naging biktima, sila ang kawawa ngayon, hinuli ang tatay niya, nagkakamali siya. Kami ang lubos na kawawa. Buti sila, may mga abogado siya. Kami, sa una, may nakinig ba sa amin? Wala, isa man na nakikinig sa amin. Inaalipista pa kami. Dahil ang salita nila sa amin, adik daw ang mga pinatay nila, salot daw sa lipunan. Hindi po ito karapat-dapat para ibigay na salita sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. Ano po pangalan ulit ng anak po nila? Si Rinaldo Alcaraz po. Sa anong taon po siya? 19, ano po yun? September 16, 2018. 34 anyos po siya nung namatay. Call center agent. Opo.